What's up mga mi? Samahan niyo naman nga ako ngayon sa aking panibagong araw. Umaga pa nga lang pagkagising ko mga mi ay nakita ko nga agad yung mga langgam at kinakagat nga yung paa ko. Hindi ko nga alam kung ano yung nilalanggam doon sa may gilid pero nagkalat na nga sila dahil itong si Acarly ay ang daming ang biskwit dito sa may higaan namin. At si Acarly naman mga mi ay iyak ng iyak, yun pala ay kinakagat na rin siya ng langgam. Kaya naman pagkatapos ko nga maligo mga mi ay inasikaso ko na nga agad to at kumilos na nga ako ng dali-dali dahil baka dumami pa nga yung kumagat kay Acarly. Sa kakadaldal ko ay nabulol-bulol pa nga. Inalis ko na nga muna yung lona doon sa may sahig mga mi dahil sobrang basa na nga at nangangamoy. Pagbukas ko nga ng lona, hindi ko nga maintindihan yung amoy dahil sobrang baho nga. Paano ba naman kasi ay na-stock na tubig ngayon kaya nga hindi pwedeng walang lona dahil mababasa nga yung kutsyon namin. Doon nga sa mga nakaraan kong vlog ay basa nga lagi yung kutsyon namin at buti naman ay naisip ko nga na isapin ko yung lona doon sa may sahig namin. By the way, naglagay lang pala ako ng powder at sunrox doon sa may tubig para mawala nga yung amoy doon sa may sahig namin. At alam nyo ba na naglayasan nga talaga yung mga langgam dahil naamoy nila yung sunrox. Kaya naman magmamap na nga lang ako dito sa buong sahig namin para naman lumayas na nga yung mga langgam. Pero bago nga ako magmap doon sa kabilang side ay nagwalis na nga muna ako para matanggal yung mga dumi. Ipinasok ko na nga muna yung pinaarawan kong tuwalya dahil umambon. Bali tinanggal ko nga pala yung mga dumi doon sa may gilid mga mi at dinaspan ko na. Dahil nandoon nga talaga yung mga langgam kaya dinaspan ko na sila at pinagkakagat nga ako. Dito nga pala sa side na to ay ayan nga yung dingding ng CR namin at dyan nga talaga galing yung tubig. Kaya naman medyo maputik nga dyan sa side na yan. Medyo matagal nga rin pala ako natapos dyan sa pagmamap dahil sobrang dumi nga ng sahig namin. Puro putik nga talaga. Nakita ko nga na umaalis na yung mga langgam kaya naman effective nga talaga yung sunrox. Bali pagkatapos ko nga magmap mga mi ay pinunasan ko kaagad dahil baka madulas si Acarly. Sinasaway ko nga siya kapag naglalakad siya doon sa may basa. Bali ginilid ko na nga muna yung mga unan dahil aayusin ko nga yung sofa namin. Paano ba naman kasi ay nasa sofa din yung mga langgam, nagsiakyatan na nga talaga sila. Kaya naman dali-dali ko na nga rin nilinis tong sofa namin at tinayos ko na nga rin yung sapin. Tinignan ko nga rin pala yung gilid ng sofa kung may nilalanggam ba doon sa may likod. Hindi nga talaga pwede na maraming langgam dito dahil yung balat ni Acarly ay napakasela. After ko naman maglinis ay pinunasan ko na nga rin agad tong lona namin ng sunrox. Mabaho nga kasi tong lona dahil nga doon sa stock na tubig sa may sahig. Bali pagkatapos ko nga rin pala punasan ng basa yung lona ay pinupunasan ko nga rin siya ng tuyo para matuyo agad. Dahil kapag matutulog na nga kami ay ibabalik ko rin yan. Mahirap nga naman talaga kapag yung kutsyon nga namin yung nababasa dahil matagal matuyo. At hindi ko nga rin pala siya lagi nabibila dahil maulan-ulan nga. At kapag basa nga yung kutsyon ay nalalamigan nga yung likod ni Acarly kaya naman hindi pwedeng mabasa. Kaya naman yung kutsyon namin ay binabalot ko nga talaga ng 2 bedsheet. Ang hirap nga rin palang punasan ng lona na to dahil malaki at maliit nga lang yung space namin dito sa loob. Pero tsinatsaga ko nga talaga ang pagpupunas niyan dahil mabaho. Pero kapag nakalatag naman siya sa may sahig mga mi ay hindi ko naman siya naaamoy. Saka ko nga lang naaamoy kapag inaalis ko nga siya sa may sahig. Dahil every other day nga inaalis ko yan at ibinibilad ko sa labas. Ito namang si Acarly habang busy ako ay ang kulit-kulit. Bali binaliktad ko na nga pala siya mga mi dahil yung kabila naman nga yung pupunasan ko. Hirap na hirap pa nga ako dyan dahil natutupi. Nakakawala nga naman talaga ng amoy yung sunrox dahil ang bango-bango kapag hinaluan ng powder. Sinusubukan ko nga rin palang tanggalin yung dumi dyan sa may lona pero mantsa na nga talaga siya at hindi na natatanggal. Pagkatapos ko naman siya linisan mga mi, sinampay ko na nga muna siya dito dahil medyo basa pa. Hindi naman na yan tutulo dahil pinunasan ko nga yan ng tuyong damit. After naman nun ay pinunasan ko na nga rin tong lamesa namin dahil amoy pagkain rin. Natuyo na nga pala tong mga sapatos na nilabhan ko kaya naman isa-isa ko na nga rin inilagay dito sa may ilalim. Halos 1 linggo nga rin yan bago natuyo dahil makapal nga yung mga sapatos na yan at nandito nga lang yan sa may loob namin. Pagkatapos naman ay kumuha na nga rin ako ng basahan dahil magpapalit na nga ako ng basahan sa may pintuan. At inilabas ko na nga rin tong mga basahan na nagamit ko na dahil sobrang dumi na. Anyways, nagwalis na nga rin pala ako ulit dito dahil sobrang dami na namang dumi nung natapos akong maglinis ng lona. Dito na nga yung final na pagwawalis ko dahil tapos na nga ako sa mga gawain ko. Paglabas ko naman ay sobrang dumi nga dito sa labas kaya naman naisipan ko na nga ring magwalis. Dahil tuwing gabi nga hindi na nga ako nakakapaglinis at makalat nga dyan sa labas kaya naman kinabukasan ko na nga siyang nawawalisan. O siya mga mi, maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow, like, and share.